Great morning, my MCA Elite family. So, napakaraming mga questions na sasagutin ko dito sa ating series na gagawin ko ngayon na video. So, gagawin ko na lang video para hindi na paulit-ulit yung tanong para masagot ko ang lahat ng katanungan ng mga bagong distributors at mga leaders ng MCA Elite. So, isa po sa mga paulit-ulit na tanong na tinatanong sa akin bilang mentor ng MCA Elite is, paano mo raw ba sisimula? No? How will you start the business of MCA Elite? Pagkatapos mo mag-distributor, ano ang pinaka-dapat gawin ng isang tao? So, okay. From all walks of life, na mag-join ka sa MCA Elite, kaya may background ka sa ganitong business, or ikaw ay may background ka sa pagnenegosyo, manager ka ng kung ano-anong mga agency, supervisor ka, ikaw ay doktor, ikaw ay lawyer, or any profession na po na ginagalawan nyo. As long as ikaw ay nag-join sa MCA Elite business or distribution business, the first thing that you need to do is, if you want to become successful, you need to learn the business. Learn the business of MCA Elite, learn the process of the distribution business, kasi yun ang pinakatama mong gawin. Dahil kailangan mo talaga, pag nag-join ka, aralin mo yung produkto, saan siya magaling, bakit magaling yung product. Number 2 is the marketing plan. Kasi ang marketing plan natin is a hybrid system na kinakailangan mo master. And through learnings, and through pag-attend mo ng paulit-ulit na training, doon mo maiintindihan ang buong-buo ang negosyo natin. Kaya nga meron po dito sa MCA Elite, wala namang natapos, elementary lang ang natapos, pero bakit sila naging successful? And bakit mayroon naman po kilalang teacher naman, principal, pero bakit hindi? For the simple reason, yung walang pinag-aralan, inaral ang negosyo, kaya natutunan. Kahit naman gaano kataas ang pinag-aralan mo, kung sa MCA Elite ay hindi ka a-attend ng mga trainings, sad to say, paano mo naman magagawa ng tama yung negosyo? Magkakaiba po ng field yan. Okay, kaya kinakailangan, kung gusto mo talagang gawin yung negosyo ng MCA Elite, gusto mo maging successful, you need to attend trainings. And the trainings, Coach Joan, hindi naman po siya isang training lang, masterado mo, hindi. Even me, up to now, uma-attend ako ng iba't ibang trainings ng mga magagaling na mentors ng negosyo ng distribution sa buong mundo. Kaya po, kung I continuous learning, kasi may kasabihan tayo po sa ganitong negosyo. When you stop learning, you stop reading. Mapapag-iwanan ka pag hindi ka nag-aaral dito sa negosyo natin. And up to now, uulitin ko sa inyo lahat, hanggang ngayon, ako po'y tuloy-tuloy pa rin nag-aaral ng negosyo po natin. Okay? So, I hope sa lahat ng mga gusto maging successful, you need to learn the business. Umattend ka ng trainings. At ang good news ko, Joanne, may mga trainings po tayo through Zoom, every Wednesday, Friday, and Sunday. 7:30 p.m. Ginawa po natin ng Zoom to assist those leaders na hindi man namin kayo nakakasama o di kayo nakaka-attend man sa opisina for the simple reason, may mga work po kayo o part-time nyo itong ginagawa. You can attend and you are very much welcome to attend our Zoom meeting every Wednesday, Friday, and Sunday. Okay? So, ngayon, nasagot ko na po yung unang tanong. Number 2, bakit may mga nagkikwit sa ganitong negosyo? Okay? So, magandang katanungan yan. Kasi po, ganito po yan. Ipapaliwanag ko sa inyo. So, ang ganitong negosyo po ay bakit marami nagkikwit? Simple lang. Kasi maraming tao ang hindi willing magbago. Okay? Pwede kumakaten ka nga ng trainings, pero ang totoo niyan, yung mga napapakinggan mo sa mga trainings, naiintindihan mo na yun ang dapat mong gawin. Ang problema ng karamihan po, yung mga hindi nagiging successful, hindi naman po nila ginagawa yung dapat nilang ginagawa. Okay? Paano natutunan mo nga, pero dun sa application, dun po tayo kinukulang. Kasi bakit? Maraming tao kasi, Coach Joanne, gusto nga nila talaga maging, lahat naman gusto ng success. Pero ang hindi kaya po nung iba is magbago. Hindi kayang baguhin yung kinasanayan na ginagawa. Yun po ang nagiging dahilan kung bakit. And may mga tao din na nagkikwit at hindi din kumita sa ganitong business.
Coach Robert, meron po akong kilala eh. Ginawa po yung negosyo eh. Bakit nag-fail pa rin siya? At bakit mabuti naman siyang tao? Bakit po naman hindi siya naging successful? Okay, simple lang. May tatlong dahilan po ang isang tao ay hindi kikita sa ganitong distribution business. Kahit ganito kaganda, may mangyayari na tatlong bagay. So, itong tatlong bagay na ito, dito lang pumapatak yan. Kapag ang isang tao ay hindi kumita, na pumasok sa ganitong business, hindi siya kumita. Bakit? Number one reason kasi, bakit merong hindi kumikita, Coach Joan, sa ganitong business? Number one reason is, baka yung pinasukan niyang kumpanya is scam. Or, talagang fly by night, walang pera yung kumpanya, unstable. So, napaka-importante, when you start distribution business, dapat very stable yung company na pinapasukin mo. So, that is the number one thing. So, yung pinasok mong kumpanya, walang pera, or scam yung pinasok mo. Kaya hindi ka kumita. Number two, Coach Robert, okay naman po yung company. Stable naman po. Hanggang ngayon nga po, meron eh. Number two reason, dito tayo papatak. Number two rason, baka naman pinasali ka lang ng mga taong nagpa-join sa'yo, tapos hindi ka na i-guide ng ayos or iniwanan ka. Ibig sabihin, maling mga uplines yung nasamahan mo. Okay? So, kasi maaring tama ka doon, tamang kumpanya nga, may pera naman, stable, but yung mga nagpasali sa'yo, hindi ka pa tinuturuan, hindi ka pa nag-guide, is, umalis na sila, iniwanan ka na mag-isa. So, maling upline yung nasamahan mo. Okay? Coach Robert, bakit ganun po? Tamang kumpanya naman, magagaling po yung mga uplines, successful po yung mga uplines eh. Mga supportive po yung uplines, bakit hindi po kumita? Ito yung pinakatapatatlaw. Okay? Bato-bato sa langit, ang tamaan ay di bukol. Hindi, joke lang. Okay, number 3 reason, tamang kumpanya, tama naman yung upline, mababait. Ano nangyari? Ikaw mismo or yung tao mismo, hindi niya ginawa. Okay? Hindi niya pinaglaanan ng oras na gawin yung negosyo. Diyan sa tatlong yan ang tatlong pinakamatitibay na dahilan bakit hindi nagiging successful ang isang tao or nag-quit sa ganitong negosyo, hindi kumikita. Maliwanag po? And the last thing, no, bakit may mga tao po na nung ginawa yung business, nag-quit sila and hindi na po sila bumalik sa ganitong business. Okay, papaliwanag ko po ng mabuti yan. Medyo mahaba-haba po yung discuss na yan kasi ganito po yan. Ako po personal kong experience po ito para maintindihan ninyo. Marami kasing tao, number one, ang mindset lang nila within 6 months, 7 months, 8 months, pag hindi nila nasa full yung success or hindi sila kumita agad ng malaki, ang mindset nila, ayoko na, maghahanap na lang ako ng ibang negosyo. Ako po, from the very start, ako nag-start ng ganitong negosyo. Ang mindset ko is long term. Alam ko po kasi na hindi agad-agad, pag sali mo sa ganito is malaki agad ang kikitain kasi wala namang pong negosyo ganun. Kahit sino pong negosyante ang inyong tanungin, yung mga legit na klase ng negosyo, walang negosyo na 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, masasapul mo yung success at puputok agad yung negosyo mo. Kasi bakit? Success is a process. Ako po, nung nagsumali ako sa ganito negosyo, naka-mindset po ako na meron akong 1-year plan, 2 years plan, 3 years plan, 4 years plan, and 5 years plan, and so on and so forth. Ano ang first year plan ko? Nung ako po ay nag-join sa ganitong negosyo, nung first year plan ko po, ang plano ko, hindi agad kumita ng sobrang laki. Ang plano ko, matutunan ko muna lahat ng proseso. Matutunan ko yung produkto, matutunan ko yung negosyo, paano mag-pay in, paano mag-open ng dashboard, paano mag-invite, paano mag-talk. Pinag-aralan ko muna yun within 1 year time. Good news! Hindi nga po ako agad yumaman, hindi po agad malaking kita, pero good news, habang natututo ako, kumikita ako ng paunti-unti. Napakaraming negosyante, ang first year niyan, naghahabol pa lang yan ng kanyang ROI. Samantalang ako, ang 1 year ko, hindi talaga agad malaking income. Pero good news, kumita ako habang natututo ako sa negosyo. Yun ang first year ko. Ang second year plan ko, bukos dahil natutunan ko na is gawin ko ng tuloy-tuloy ang negosyo. Okay?
And along the way, aaminin ko sa inyo, yung mga una kong napasali, first batch ko nang napasali, hindi lahat yon ay nagtuloy. Okay, may mga nag-quit, may mga hindi ginawa ang negosyo. Totoo po yun. Pero what did I do? Kaysa naman ako'y mag-quit na dahil hindi lang sila lahat nag-join, hindi lahat sila nagtuloy, what did I do? Nag-invite pa ulit ako na nag-invite. Ang good news, walang kaubos-ubos ang tao. Walang ubos ang tao sa balat ng lupa. So what did I do? I created second batch. Yung second batch, siguro may mga nagtuloy-tuloy, may mga inarnegosyo ginawa, kumikita na sila ngayon, at marami ding hindi. Okay? I created third batch, I created fourth batch, I created fifth batch, and so on and so forth. And up to now, even up to now, kahit po kayo successful na at yung mga kaibigan kong una kong pina-join dito ay mga successful na rin. May mga nagkakotse na po, kumita na sila ng milyon. Even up to now, I'm still searching. Nagtuloy-tuloy pa rin ako kasi bakit? Taon-taon may graduate ng college. Taon-taon may graduate ng high school. Maraming araw-araw may nag-18th birthday. So araw-araw nagbabago ang isip ng isang tao. Yung mga dating negative, ngayon positive na. So ganun po ako. Walang ubos ang prospect. Pwedeng maubos ang iyong energy or motivation. Pero yung prospect walang ubos. And even up to now, tuloy-tuloy po ako nag-i-invite para lalong mas matulungan ko yung ibang mga distributors. Okay? So ngayon, yung mga nagki-quit, hindi ko naman hawak ang buhay nila. Hindi ko hawak ang isip nila. Kaya sa akin, pag may mga nagki-quit, nandito naman ang kumpanya, magandang produkto, at never na-delay ang payout ng MCI Elite. Never! Even a single Friday, nag-a-advance pa ang MCI ng cheque, pero never ito nag-delay ng cheque. Isang bagay na pinagpapasalamat namin sa MCI Elite Company. Okay? So, yun ang ginawa ko. So, mayroon akong 1 year plan, 2 years plan, 3 years plan, 4 years plan. And ngayon po, so tanggalin natin ang pandemic, 3 years na akong ginagawa ang negosyo. And ayan, tuloy-tuloy po na magandang buhay ang nangyayari po sa akin. Hindi lang sa akin. Hindi na po sa akin, kundi sa mga kaibigan ko. So, ayan nga po. At eto, kakalabas ko lang ng aking brand yung Toyota Fortuner. And ayan, sobrang sarap. Dahil magbabakasyon po kami ng aking misis, kasama ko ang aking 2 anak. Magbabakasyon po kami sa Japan. And very excited po ako dahil kasi first time ng aking family, ng aking mga anak makakarating ng Japan and makakapaglaro sa snow. Pero yun ay resulta ng hindi ko nakuha yan ng 1 taon, hindi ko nakuha ng 2 taon. Nakuha ko yan dahil tuloy-tuloy, dahil malinaw sa akin, hindi ko makukuha sa first month, 6 months, 1 year yan. Alam ko, in the long run, tuloy-tuloy. So, 3 years ko po dito, na ginagawa ng full-time ang business. O, ayan po, this coming December, me and my family, we will go to Japan for the 5 days vacation kasama po ang aking mga anak. And nagpapasalamat ako sa MCI Elite. So, yun po ang aking naging formula. And even our company CEO, yan po talaga ay tinuturo yan. Yan po talaga, ako po sa totoo lang, sumusunod lang ako sa President and CEO natin na personal po nag-guide sa amin. Bakit? Swerte nga po natin dahil yung CEO natin, yung pinagdaanan niya, yun ang tinuturo sa atin para personal na mag-guide niya tayo ng tama. Kasi ngayon po, ang success ng MCI Elite is bunga ng experience and bunga ng lakas ng loob. And tuloy-tuloy pong ginawa ang negosyo ng ating President and CEO. Okay? So, the last but not the least, ano po ang perfect formula to success? Okay, pasisimplihin natin. Ito yung perfect formula to success. Right mindset plus skill set plus action is equals to success. So, ngayon, ano ibig sabihin ng right mindset? Ka-attend ng training, magiging tama ang pananaw mo, magiging tama ang iyong magkakameron ka ng malawak na vision sa pag-attend mo ng training, maiintindihan mo na this is a big time business, maiintindihan mo na sobrang ganda ng industriyang to, maiintindihan mo na sobrang ganda ng profesyon na ito. Sobrang daming natutulungan at nababagong buhay ng
negosyong ito. So, you will have the right mindset at maiisip mo that you will become proud doing the business of MCI Elite. Yun ang pinakamangyayari. Magiging proud ka and maiintindihan mo, magiging excited kang gawin ang negosyong to. And then, the next thing is, you'll develop your skill set. Matututo kang mag-present, magsalita sa unahan, sumagot ng tanong ng mga tao, matututo kang makipagkapwa-tao, matututo kang magkameron ng malasakit sa kapwa. And at the same time, kasama sa skills mo dito, matututo ka ng mga closing techniques. And matututo kang, ako, personal, ang natutunan ko dito, ang skills na meron ako, sobrang taas na disiplina at sobrang taas na kontrol sa sarili. Yan po ang na-develop na skills na meron ako ngayon, is the discipline and the self-control. Yan ang pinaka-develop ko because when you develop discipline para sa akin, you'll become successful, especially in this business. Kasi napaka-importante ng disiplina at control. So, yun po ang isa sa mga skills. Kasi yung paglalatag ng product marketing plan, kapag paulit-ulit mo nang ginagawa, na-master mo na yun. Pero yung disiplina at control sa sarili, kailangan mo talagang ma-develop yun. At yun po ang na-develop sa akin kung bakit po ako naging successful sa ganitong negosyo. And, hindi naman sapat na right mindset lang, hindi naman sapat na marunong ka lang, pero dapat you take action every single day. Okay? So, yun ang pinaka-importante. Kahit tinatamad ang katawan mo, kahit minsan tinatamad ang pagkatao mo, patayin mo yung katamaran. Pag ako po, ang pinakasikreto ko, tao lang din po ako, aminin ko sa inyo, pag bakulan, may bagyo-bagyo, minsan tinatamad din yung katawan kong lumabas eh. Pero dahil kailangan kong gawin, nilalabanan ko yun. Ang gagawin ko dyan, magpe-meditate ako, magpe-pray ako, magbe-vision ako, mag-i-imagine ako ng mangyayari, sabay ligo, sabay labas. Ganun lang kasimple. And, ayun po, nakikita nyo po sa mga leaders ng MCI Elite, nakikita nyo yung success ni Coach Robert, nakikita nyo yung cheque, nakikita nyo yung magagandang nangyayari, and lahat naman ng core leaders na i-experience na unti-unti, dahil ako po, pinaparanas ko na sa kanila yan, dahil yung nakakain ko, yung napapasyalan ko, yung na-i-experience ko, nararamdaman na po unti-unti ng mga core leaders yan, and ng mga leaders ng MCI Elite. Basta ang sa akin, lahat ng nararanasan kong sarap, ipaparanas ko po sa inyong lahat. Ang pakiusap ko lang sa lahat ng mga leaders, itong video na ito, ulit-ulitin mong pakinggan hanggang sa mag-sink-in sa'yo. Pakinggan mo ko, mahal na mahal kita bilang isang MCI Elite leader. Ang gusto ko magtagumpay tayo, dahil pag nagtagumpay ka, damay ang buong pamilya mo. God bless all of you, my MCI Elite family. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much, Sir JPM, and to all the MCI Elite leaders around the world. Great morning. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you.